Anong ulam? Eto, kare-kare. May gulay, may sauce, may meat. So may nutrients, may protein na din. Magandang araw sa'yo. Sama ka, tuturuan kita, luto tayo. Let's go! Meron ako ditong baboy, pata yan, yung part na yan. Nahugasan ko na yan, ngayon lalagyan ko na lang ng tubig. Papakuluan natin yan para lumambot. Matigas kasi ang pata eh. Salang nyo sa apoy, tapos santayin yung kumulo. Yan. Lalabas yung impurities niyan, tanggalin nyo. Galing sa dugo yan eh. Pagka malinis na, takpan nyo na. Papakuluan ko lang yan parang I think mga nasa 30 minutes lang. Mag-uumpisa yung timer natin kapag nag-whistle na, hindi pagkatakip pag nag-whistle na. Hindi ko na na-videoan yung pag-alis ko ng takip ng pressure cooker, pero ang kinonsume kong time dito I think mga 30 minutes after the whistle. Guys, sandali lang yung ginawa kong pagluto dito, pero it doesn't mean na pare-pareho tayo ha. Minsan it takes much longer, depende yata sa edad ng baboy yan eh. Sa akin 30 minutes lang, minsan 45 minutes yan. Ayan o, diba makikita nyo, malambot yung texture niya eh. Meron ako ditong tuwalya ng baka. Papakuluan ko kung saan ko pinakuluan yung baboy. 45 minutes or more. Ayan, makikita nyo. Malambot na yan. Gulay naman tayo. Bablanch ko yan sa boiling water. Ayan, nakikita nyo naman eh. Blanch lang, siguro mga less than 5 minutes. Mga 3, 4, 5 minutes, ganyan. Blanch lang, huwag natin i-overcook. Then, pechay. Ito mas mabilis to kaysa sa sitaw ha. Siguro 1 to 2 minutes. Basta dapat yung tubig kumukulo. Yan, tapos hanguin nyo. Sunod naman, puso ng saging. Ito mas matagal ko itong pinakuluan, mga 20 minutes. Kulo lang, hindi ko siya inahalo. Diyan lang siya, 20 minutes. Talong naman tayo, sakto ang prito lang. Alam nyo na yan. Sa parehong kawali, kung saan ko pinirito yung talong, dinagdagan ko pa ng konting mantika. Yan. Lagyan natin ang aswete, pampakulay, anato seed, o kung meron kayong anato powder, para magkaroon tayo ng anato oil. Tapos alisin na natin yung buto, matigas kasi yan eh. Yan, hindi natin napapala dyan eh, hindi ko na napansin. Sibuyas, bawang, mag-isa tayo. Yan, tingnan nyo. Maglagay na tayo ngayon ng peanut butter. Kahit anong brand, branded man o hindi, okay lang yan. Yung nakikita nyo, yan yung nabibili sa tindahan eh. Yan lang yung meron ako. Ubusin nyo, simutin nyo, sayang yan. Sarap yan. Etong next na ingredient, hindi lahat naglalagay na ito, pero try nyo rin. Yan. Coco Mama, 2 sachet yung nilagay ko dyan. Gata yan, pero kung meron kayong kakang gata, okay lang din. Mas maganda yon. Lagay na natin ngayon yung pinagkuluan ng pata at saka ng tuwalya. Alalay lang ha, konti lang ang nilagay ko dyan kasi baka mapasobra. Kung napansin nyo, pati yung pinagkuluan natin may kulay na. Kasi yung sinala kong aswete, dyan ko rin nilagay, pinakuluan ko. Yan. O yan guys, kumukulo na. Ibabalik ko ngayon yung tuwalya, saka yung pata. Guys, kung mapapansin nyo, parang medyo malabnaw siya, pero lalapot pa yan. Kasi yung texture ng gata at saka ng peanut, hahalo pa yan, matutunaw pa yan dyan. Mamaya makikita nyo, malapot na yan. Hindi na natin kailangan gumamit ng giniling na malagkit. Okay na yan, malapot na yan. Ang ilalagay ko lang na pampalasa dito is beef and pork bouillon. Nor, baka naman. At this point of time, malapot na yan, pwede na yan. Lalagay ko na ulit yung mga gulay natin dyan.
pechay, sitaw, talong, saka puso ng saging. Lalagay ko uli dyan kasi tatakpan ko pa yan eh. Medyo naparami nga yung gulay ko dyan, nahirapan din kaming takpan yan. Pero pwede na rin. Eto na, luto na yung kare-kare natin. Kare-karing pata ng baboy na may tuwalya ng baka. O, diba? Tara, kain!